Magandang hapon po sa ating lahat. Isama po natin sa intensyon sa misang ito. Mayor Nabidamo at mga kapatid, Erwin Pehi, para sa mga kaluluwa ni na Maria Bernadette Pehi, Pablo at Salucia, Peri Maligaya, Nicolas, Ben Maligaya, Carl Howell Bello, Cesar Sr. at para sa mga kaluluwang wala nakalaala. Pasalamat pa rin po ng poblasyon 3 and 4. Tatayo po tayo para sa pagdarasal ng Orasyo Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalbahasang na atasan na tumukla sa mga lunas at paraan upang ihinto ang palaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itiyataas namin ang mga nagdurusa, mga kamtanawa. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng mga kasamaan. Malulahati at pinagpalang Birhen Maria. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Ngayon po ay nasa ika-19 na linggo na tayo sa karaniwang panahon, araw ng Huwebes. At ang ating pong banal na pagdiriwang ay pangungunahan ng ating katuwang na pari na si Reverendo Padre Gerald Mark C. Tayo.
Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Patuloy nating ipinagdarasal ang buong mundo para sa kagalingan. Ngayon din po isinasama natin ang ating komunidad, ang ating parokya para sa paghahanda natin sa nalalapit na kapistahan. Katulad ng naranasan ng mga banal, Santo Ponciano, sila ay pinagkalooban ng natatanging pananampalataya. Hiningin din natin sa Diyos, patatagin tayo sa ating pananampalataya at sa ating pag-amin ng mga kasalanan, tayo nawa ay maging marapat sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awan mo, awan mo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang matiyagang pagtitiis ng iyong mga kinalulugdan ay magdulot nawa sa amin ng iyong ibayong pagmamahal, at sa kalooban namin lagi nawa itong maipairal may katapatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, taong nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila, ngunit hindi nakakakita, at mga taingang hindi nakaririnig. Himagsik. Kaya nga, magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan nang nakikita nila at kinagabihan ay maglakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Takip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag-alis mo, pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita.
At ginawa ko ang lahat ayon ng araw na iyon. Naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga dala-dalahan. Kinamagahan, Panginoon, tao hindi ba na mapaghimagsik na ang Israelitang yaon, sabi ko, ang pahayag ng na Jerusalem at sa buong Israel, sabihin mo ang ginawa mo, ang pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang dala-dalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya para hindi niya makita ang labay iiwan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tugunan ng ating pitutugon, hindi nila dakilang Malilimot ng Diyos. naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang katulad ng nuno nila sila'y kusang tumalikod, nawari pa ng lumipad ng walang taros, tugon. Hindi nila malilimot ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit ng mga tawang iniukit. Sumama ang loob niya. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit at tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayay, ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Tugon. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tatayo po tayo. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro. Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari kanyang mga unang dinala sa kanya ang isang piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa ari-arian. Taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Kanyang mga utang at pinayaon siya. Niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo.
Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng ngunit hindi siya pumayag. Bilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at kaya't pinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? Ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Yun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Uupo po tayo. Noong unang putok ng atin, bago naging pandemya, ito ay na-trace na nanggaling sa China, sa isang probinsya na ang tawag ay Wuhan. At sabi doon, ito raw ay virus na nakuha sa pagkain ng paniki. Hindi natin alam kung gaano katotoo iyon. Hindi natin alam kung talagang yung mga tao doon ay ganon ang kanilang kultura. Kasi ang pagkain ng mga exotic food ay depende po sa lugar, di po ba? Alam ko, marami sa atin ay nagalit sa China. Marami sa atin ay sinisisi ang Wuhan because of this. Pero siguro ito yung na hindi tayo kailangang manisi ng kahit na sino. Kasi minsan, ang kalikasan ay gumagawa ng paraan para ito ay manumbalik natural na estado. Halimbawa po, noong mga naunang panahon, hindi naman masyadong binabaha ang Cavite. Pero ngayon ho, kahit saan, lalo na sa konting ulan, may baha. Yung mga parting Mindanao, hindi po yan binabagyo. Hindi yan binabaha. Pero ngayon po, ang daming lugar ang nasasalanta ng kalamidad. Maybe the environment is really changing its ecosystem. Dahil na rin sa kagagawa ng tao, hindi iilan. Maaring tayo may contribution Yan nga lang kung minsan ako'y nagngingit-ngit ako kasi minsan sumakay ako ng jeep. Sa loob ng jeep may baso. So meron doon isang lalaki na nung pagsakay niya ng jeep, ng chewing gum, tapos yung basura, imbis na lagay doon sa basurahan, itinapon sa bintana ng jeep. Sabi ko, kuya, may basurahan, no? Hinagis mo pa. Pwede mo may paabot? Ikaw kaya ihagis ko sa bintana. May inis na inis. So minsan, ganun tayo naninisi tayo. Pero hindi natin nakikita
yung atin ding pagkakamaling ginawa. At napakaganda ng paalaala sa atin ni Jesus. Matuto tayong magpatawad. Matuto tayong umunawa. Sabi ni San Pedro, Panginoon, ilang beses ko po patatawarin ang tao nagkasala sa akin? Makapito po ba? Kasi po sa kultura ng mga Hudyo, 7 is a perfect number. Kaya kung makakagawa ka ng kasalanan sa kapwa mo, dapat hanggang 7 lang. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi ko sinasabing 7 lang. Ang sinasabi ko, 70 ulit. 70 times 7. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, walang hanggan ang pagpapatawad. Tulad ng walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Sa unang pagbasa, yung mga Israelita, maaaring dahil sa kanilang pagkakamali, because they do not recognize God, because of their sinfulness, because of their stubbornness and disobedience. Di ba sabi nga natin, pag gumawa ka ng mali, may karma. Babalik sa iyo yan. At yung mga Israelita, ganun na yung nangyari sa kanila. Sa sobrang tigas ng ulo, muntik na silang bitawan ng Diyos. Pero hindi. Habag at pagpapatawad. Ganon din ang Diyos sa atin. Ang habag at pagpapatawad ng Panginoon ay hindi natin kayang sukatin. Minsan, merong isang nagtanong sa akin, bakit ba kailangang mangumpisal sa pari? Tao lang din naman yan. Kayo po, bakit kailangan mangumpisal sa pari? Yung tingin niya sa akin, parang gusto niya sabi, Father, ikaw sumagot. Ganito po yan. Ang Diyos nagtatalaga ng tao para sa iba't ibang pangangailangan din ng tao. Halimbawa, pag nagkasakit kayo, kanino kayo pumupunta? Doktor. Pag magpapagawa ng building, sinong kinukonsulta? Engineer. Kapag nasira ang sasakyan, mekaniko. Kapag nasira ang linya ng kuryente, electrician. Sa spiritual part ng tao, may itinalaga rin ang Diyos. Kaya may pari. Hindi naman talaga kami ang nagbibigay ng kapatawaran. Wala kaming kapangyarihan. We are just mere instruments of God. Nasa pamamagitan at pamamaraan ng Diyos, kami ay maging daluyan ng pagpapatawad. So gano'n, no? Hindi natin kayang sukatin ang kagandahang loob at habag ng Diyos. Kaya kung paano ang Diyos ay mapagpatawad, tayo rin mapagpatawad. Tanungin natin ang ating sarili, meron pa bang taong hindi ko napapatawad? Kasi kapag meron pang tao na hindi mo napapatawad, sigurado ako hindi ka makakatulog ng maayos. Sigurado ako, magiging masalimuot ang buhay mo. Kasi nandyan ang galit. Nandyan ang sakit. Anong sikreto ng pagpapatawad? Pag-ibig. For a person who knows how to love, knows how to forgive. Bakit tayo napapatawad ng Diyos? Kasi mahal niya tayo. Pero kapag hindi ka nagmamahal, hindi ka rin magpapatawad.
Tatayo po tayo. Kipagkasundo sa daigdig ang kanyang bayan na nakadama ng kanyang pagpapatawad. Sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos na pinalaya ng dugo ni Kristo, naway hindi magkahiwa-hiwalay at mamuhay sila sa pagkakaunawaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may dinaramdam o sama ng loob, bunga ng mga kalupitan at pagkakamaling ginawa sa kanila, naway huwag magkimkim ng hinanakit sa kanilang puso, bagkus maging bukas sa kapayapaan ni Kristo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nahihirapang magpatawad, naway mapagtanto at maunawaan ang mayamang habag ng Diyos sa bawat isa at matutong makapagpatawad mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nakadarama ng malalim na sugat ng pisikal at espiritual na pagkakamali, naway makatagpo ng kagalingan sa pagkapatawad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway patawarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sinasama natin ang mga kapatid natin na dumadaan sa matinding pagsubok, lalo't higit yung mga naapektuhan ng kalamidad, at ang mga kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagpatawad para sa mga nagkasala sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Uupo po tayo. Samahan pa rin po natin ng sa patuloy na pagaling ni Pedro Navarrete, alay ni Maria Caterina at Bioli Pakinggan, Victorina Navarrete, ang pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin ang paghahain sa purihan ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama na bayanan, ang pinagmagandang loob upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong pinagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. O ang Panginoon, At sumayin niyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, dapat na ikaw ay aming pasalamatan, aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak,
na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng Espiritu, kayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan ng Panginoon. Bago niya pinaghandog, ay pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin na ihahandog para sa inyo." Gayon din ang nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa Francisco na aming Santo Papa. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay at ang lahat ng pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen del Pilar, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, ni San Ambrosio, ni San Hipolito, San Ponciano, at San Agustin na aming patron, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa na rarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tatayo po tayo. Nang may iisang pananampalataya, tumawag po tayo sa ating Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Apat sa amin ang mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa bigyan mo kami ngayon ng aming sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa amin. O kaming ipalulot sa puso, biyaya mo kami sa lahat. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Luluhod po tayo. Narito ang ating Panginoong Hesus
na nagpakasanan. Ang kordero na nag-ibutan, mapalad tayong inanayahang makisalo sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Panalangin para sa espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, naniniwala po ako na kayo'y nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal ko po kayo na higit pa sa anumang bagay at nananapig ako na tanggapin kayo sa aking sa hindi ko po kayo matatanggap ngayon sa banal na sakramento. Tumuloy po kayo sa aking puso sa paraang espiritual. Niyayakap ko po kayo na para na kayong nasa akin at iniugnay ko ang aking buong sarili sa inyo. Amen. Tatayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa liningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais po ang nanguna para sa ating Dalaw Patron Motorcade, ang Sambayanan ni San Ambrosio, ang Poblasyon 3 at saka po. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Bukas po, araw ng Biyernes, August 14, ang mangunguna po sa Motorcade at sa ating Dalaw Patron ay ang Sambayanan ng 7 Arkanghel, ang Poblasyon 1 and 2. So, yun po, sa mga nagnanais sumama, maaari po kayo makipag-ugnayan sa mga namumuno po. Natin na maging maganda lagi ang panahon para po sa ating paghahanda para sa kapistahan. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. Pagpalain po kayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo tayo ng palataya kay Kristo. Salamat sa Diyos.